Naging usap-usapan sa bayan ang nakahahabag na sinapit ni Tandang Selo. Ang ilan ay naawa at ang iba naman ay nagkibit-balikat na lamang. Samantala, nang mabalitaan ni Hermana Penchang na siyang pinagsisilbihan ni Huli ang nangyari, ay agad ibinunton sa lolo nito ang sisi. Jesus Mariose, nasisiguro ko mga parusang ito ay madalas ibinibigay ng Diyos sa mga kasalanan tao. Akalain nyo, ang babaeng malapit ng ikasal hindi man lang marunong ng wastong pagdarasal? Agad naman tinuruan ni Hermana Penchang si Huli ng wastong pagdarasal at pilit na ipinabasa sa dalaga ang aklat na Tandang Basyo Makunat na isinulat ng isang fraile. Sa kabilang banda, nabalitaan din ni Hermana Penchang ang nais na pagtubos ni Basilio sa kasintahan na si Huli. Saan ka naman pupunta, Huli? Nais ko lamang pong bisitahin si Tata Selo. Hindi maaari. Dapat masunahin mo ang pagsisilbi sa akin na makabayad ka sa utang ng inyong pamilya. At isa pa, yung demonyong Basilio na yan, ipapahamak lang ang kaluluwa mo sa impyerno. Labis naman ang kagalakan ng mga praile dahil sa pagmumagi sa mga lupain kay Santales. Sinamantala nila ang pagkabihag dito upang ipagkaloob sa iba ang mga lupain ito. Sa wakas at naisa katuparan na natin ang planong pagtimtim sa mga ari-arian ni Tales. Tiyak, ilang araw na lamang ang binigay ng hukuman upang siya'y mapaalis sa kanyang tahanan. Siyang tunay, Padre. Nararapat lamang natin ay pagpunyi ang pagkapanalo na ito. At sa gayon, may pamahagi natin ang mga lupain ng kanyang nasasangupa. Gayunpaman, nakalaya si Cabezang Tales sa tulong ng salapi na naipon ni Huli. Nang siya ay dumating sa kanyang tahanan, ay nakita niya na iba na ang may-ari nito at pati ng kanyang mga lupain. Wala na siyang nagawa kung hindi pagmasdan ang mga ito at nanatiling walang kibo buong maghapon. Nakituloy ang mag-aalahas na si Simon sa bahay ni Cabezang Tales. Sa kabila ng mga suliranin na hinaharap ay agad pa rin itong pinatuloy si Simon. Magandang araw po. Gayun din sa inyo. Ano ba ang aking naipagbili ko? Nais ko lamang kung sanang makituloy sa inyong tahanan. Kahit ilang araw at gabi lamang. Tayo yung mga Pilipino. Hindi ka sa atin na magpatuloy sa ating mga tahanan. Maging sino mang panauhin. Kinabukasan, dumating naman sa bahay ni Cabezang Tales ang mga mamimili ng alahas ni Simon na sina Kapitan Basilio, ang kanyang anak na si Sinang at kanyang asawa na si Kapitan Tika. At pati na rin si Hermana Penchang na nais bumili ng singsing na may brilyante para sa Birhen ng Antipolo. Nakakamangha naman ang mga yeses mo. Oo nga, nakakamangha ang mga yete ko. Nagmihingog sa ganda. Siyang tunay. Sapagkat alam ko hindi kayo tatanggap sa mga ordinaryo. Nakagagalak namang makita ang mga ito, lalo na itong singsing. Kung ito kayang handog ko sa mahal na bilhin, tiyak matatagdaan ako ng mga tao at gagansimpalaan ng langit. Pagkatapos maipagbili ni Simon ang iba niyang mga alahas, ay nakipagpalitan naman siya ng mga lumang alahas sa mga taga-baryo. Ang lahat ay bumili maliban kay Cabezang Tales. May nais mo ba kayo ipagbili sa akin? Gustuin ko man. Ngunit na ipagbili ng mga alas na mga mahal. At ang iba naman ay wala ng halaga. Iho, ang agnes ng pagmamayari ngayon yun ay si Maria Clara, na naglalaman ng brilyante at esmeralda. Naku, hindi mo dapat ipagpiliin yan. Dahil mas pipiliin niya pang magpaalipin kaysa bilhin ng mga bagay na yan. Minabuti ni Cabezang Tales na isang guni muna sa anak ang pagbenta ng agnos na agad naman sinang-ayunan ni Simon. Nang makalabas siya ng bahay ay natanaw niya ang prailing tagapangasiwa ng lupa kasama ang lalaking nagmamay-ari ngayon sa kanyang lupain.
Nagtatawanan ang mga ito na siya namang sinundan niya ng masamang tingin habang papalapit sa kanyang bukirin. Ang inyong kasakiman at kasamaan ay tiyak na may hanggan. Sugahin kayo. Kinabukasan, wala na si Kabesan Tales sa kanyang tirahan. Nawawala rin ang revolver ni Simon at naiwan na lamang ay isang sulat at ang agnos ni Maria Clara. Kung mabasa mo man ito, ay tiyak na lumisan na ako. Nais ko humingi ng paumanin sa pagnanakaw ng panganggalang upang sumabi ang mga tulisan. Nais lamang din kita na paalalahanan na mag-ingat, lalo na sa mga tulisan. Dahil lubang na pangalim ang mga ito. Sa wakas, tagpuan ko na ang taong hinahanap ko. Isang mapangahas, ngunit marunong tumupad sa kanyang pangako. Kinagabihan, kumalat sa buong bayan ang balitang namatay ang prailing tagapangasiwa ng dating lupa ni Kabesan Tales, pati na rin ang bagong may-ari ng lupain at ang asawa nito. Kapitan General, tila ba lagi sablay ang inyong pagkakawala ng bala? Oo nga, Kapitan General. Kayo na pa tayo narito. Wala pa tayo nahuli ni Ibon o Dagaman. Nainamhan sapagkat nakakaawa silang patay. Ano iyon, Kapitan General? Pa ako maingay para sa mga ayop ang musika ng banda. Sapagkat natatakot sila rito. Mabuti pa lumipat tayo roon. Parang hindi naman yung leader. Oo nga eh. Hay nako, itigil na nga natin ang kalokohan na ito. Wala tayong mapapala rito. Sapagkat nagsisilisan na ang mga hayop sa ingay ng musiko. Mabuti pa, lumipat na tayo sa Los Baños. Susunod pa, Kapitan General. Panalo na naman ako. Siguradong hindi kayo magwawagi sa susunod. Pagaling mo talaga, Kapitan General. Sang-ayon ako dyan. Ngayon ay lilipat ko na ang mga kawani sa kanilang mga dapat kalagyan na bayan. Ang ilan naman ay aalisan ng katungkulan at ipapatapon sa ibang lugar. Padre Fernandez, nais niyo po bang maglaro? Lalong hindi ako marunong. Kung gayon, ipatawag si Simon. Susunod pa, Kapitan General. Ano po ang basa ninyo sa mga nasampung na soldata? Ibig ba ninyong palitan si Padre Camora, Senior Simon? Ngunit ang itatayan ninyo ay ang mga brilyante sa halip na salapi. Walang problema sa akin kung gayon. At ano naman ang itataya ninyo? At ano naman ang itataya namin? Aba, kayo ni Padre Irene ang magbabayad ng pagkakawang gawa, panalangin, kabaitan. Hindi ba?
Kung gayon, ay papayag akong bayaran na lamang ninyo ang inyong mga pangako. Sabihin nyo lang. Lilimutin ko ng 5 araw ang karaditaan, ang kababaang loob at pagkamasunuring. Kayo naman, Padre. Lilimutin ko ang kalinisan ng ugali, ang pagkamabagin at iba pa. Nakakapagtakang tao ito si Simon. Kung ano-ano ang iniisip. Ngunit Ginoong Simon, ano ang papalain sa panalo ng kabaitan? Mga pagpapatapon at mga pagpatay? Bakit? Kailangan linisin ang lipunan ng mga masasamang budhi. At hanggang ngayon ba galit pa kayo sa mga tulisan? Kaya maaring masingil lang kayo ng malaking tubos? Huwag naman kayo mawalan ng utang na loob. Ipinagtatapat ko na biniyag ako ng mga tulisan. Ngunit matapos ako magising, ay pinabayaan nila akong maglakad, kasama ang inihingi nilang tubos, maliban sa 2 revolver at 2 punyo. At ang Kapitan General, kinakamusta pa nila? At dahil doon, sinabi na lang ng general na lagdaan niya ang kautusan ukol sa mga sandata upang may O siya, tama na ang biruan at sugalan. Magtrabaho na tayo. Marami pa akong dapat lutasin. Kapitan General, may naiisip ako na ideya o solusyon sa problema. Bakit hindi na lang natin gawing silid-aralan at sabungan habang hindi pa ito ginagamit? Huwag tayong paghinakit. Sinasabi ko sa inyo, dapat hindi tayo mapagkait. Ipagkaloob natin ang pagtuturo ng wikang Kastila ng walang panganib. Nasa matuwid pa ang kanilang hinihigi. Kung nasa matuwid ay ibigay na natin sa kanilang akademya hanggang sila ay magsawa. Huwag tayong hangal.
Tularan natin ang mga Hiswita. Inang bayan muna, bago ang lahat. Habang patungo si Placido Penitente sa Universidad ng Santo Tomas, ang binata ay labis na nagdaramdam. Dala-dala nito ang sama ng loob buhat ng pagtutol ng kanyang ina. 2 beses na siyang sumulat ng liham mula rito, ngunit pakiusap lamang ang naririnig. Pakiusap na ipagpatuloy ang pag-aaral kahit bachelier sa artes na lamang ang kanyang makamtan. Isang malaking bugtong ang paghahangad ni Placido mula sa kanyang mga kababayang taga-Tanawan, Batangas. Bagamat siya ang pinakamatalino sa bantog na paaralan ni Padre Valerio, kung kaya't itinuturing siyang pilibustero. Hindi naman siya isang hugador, hindi mayaman, ni kasintahan ay wala. Kahit naaral ni Tandang Basyo makunat, ay kanyang di binibigyang halaga. Habang naglalakad si Placido, ay bigla na lang lumitaw sa likuran nito si Juanito Palaez sa pagtawid sa tulay ng Espanya. Si Juanito Palaez ay isang mayaman at may pagkamayabang din. May pagkakuba at paboritong estudyante ng mga guro. Anak si Juanito ng isang mestisong Kastila. Placido! Ano? Kumusta? Alam mo ba, sobra ako naging masaya dun sa bakasyon namin sa Tiani. Ikaw pala manito. Ayos naman ako. Ikaw? Ito, masaya. Dahil sa naging karanasan namin ni Padre Camora. Alam mo ba, ang daming magandang dalaga dun. At hinaranan namin ni Padre Camora ang mga magagandang babae at walang bahay na hindi namin napanhin. Papakaulong ni Basilio. Aanin kaya niya isang dalagang hindi naman marunong magsalita ng wikang Kastila at walang yaman at alila pa. Kasunod niya, ngunit maganda. Isang gabi, pinambaalis ni Padre Camora ang dalawang naghaharana sa kanya. Buti na nga lang, hindi sila napatay. Napakasungit pa rin niya, tulad ng iba. At balang araw may mangyayari sa kanya. Ay, nga pala, anong leksyon natin? Tungkol sa salamin na ang leksyon. Ganun ba? Tara, Placido, sama ka sa akin, nakuha dyan tayo. Pasensya, pero may gagawin pa kasi ako eh. Salamat na lang. Sige, ikaw bahala. Pwede bang pahingi na lang ako ng abuloy para sa monumento ng Padring Dominicano? Ito, Salamat. At doon na nga natapos ang kanilang usapin matapos manghingi ng abuloy ni Juanito. Ang abuloy ay makakatulong para sa pagpasa ng estudyante. Sa universidad ay naroon si Isagani habang nakikipagtalo tungkol sa aralin, habang ang ibang estudyante abalang tinitignan ang ibang dalagang nagsisimba. Isang karwahe ang huminto na naging sanhi ng bulong-bulungan ng mga binata. Bumaba sina Paulita Gomez, ang katipan ni Isagani, at Doña Victorina. Ngumiti at buong giliw na binati ng Doña si Juanito. Kamusta ka, Juanito? Habang papunta sa kanyang klase si Placido, tinawag siya ng isang estudyante upang mamagda sa isang kasulatan na tutol na balak na paaralan ni Makaraig. Placido, teka lang, may sasabihin ako. Maaari mo ba itong lagdaan? Oo man yun, ngunit mamaya na lang. Maaari ko ba munang mabasayan bago ko lagdaan? Si Makaraig at ang iba'y humihiling na makapagpatayo ng isang Akademyo de Castellano, isang bagay na kalokohan lamang.
Oo man din. Ngunit magsisimula na kasi ang aking klase. Sige na, pirmahan mo na. Nasa titik O na ang propesor sa pagtawag sa pangalan ng mga estudyante na present sa araw na yon nang sumungaw si Placido sa pinto ng kanyang klase. Aalis na sana siya dahil natawag na ang kanyang pangalan, ngunit naisip niyang malapit na ang kanilang pagsusulit at hindi man lang siya natatanong o napapansin ng propesor. Kaya pumasok si Placido nang walang ingat. Pakaladkad niyang nilakad ang kanyang sapatos. Hindi siya nagkamali dahil siya ay napansin ng kanyang guro. Ngunit nabastusan ito sa ginawa ni Placido. Walang nagawa ang propesor at sinabi na lang sa sarili na, "Walang galang! Magbabayad ka rin sa akin."